Maaari na bang kumain ng baboy base sa unang Korinto 10, versikulo 25 hanggang 27? Magandang araw mga kapasan, isa sa mga talatang madalas gamitin upang sabihing maaari nang kumain ng baboy sa unang Korinto 10, 25 hanggang 27. Ngunit ito nga ba ang tunay na sinasabi ni Apostol Pablo? O baka naman inalis natin ang talata sa tamang konteksto? Ngayon ay pag-aralan natin ang kasaysayan, kultura, exegesis at ang paliwanag ng Seventh-day Adventist theology. Basahin natin ang talata. Kanin ninyo ang lahat ng ipinagbili sa pamilihan, na huwag nang magtanong dahil sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan niyaon. Kung anyayahan kayo ng isang hindi sumampalataya at ibig ninyong pumunta, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, na huwag nang magtanong dahil sa budhi. Sa background nito, sa kabuuan, si Pablo ang author at isinulat niya ito noong 54 to 55 Anno Domini o AD sa lugar sa Ephesus sa ikatlong missionary journey ni Pablo. Ang audience, ang iglesia ng Korinto, isang mayamang lungsod sa Greece na puno ng mga templo ng mga Diyos-Diyosan tulad nila Apollo, Aphrodite at Asclepius. Halos lahat ng pampublikong handaan noon ay kaugnayan sa mga paganong templo. Ano ang karaniwang inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Base sa referensya ng Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 6, ang karaniwang inihandog nila baka, tupa, kambing, kalapati. Paminsan-minsan ay ibang hayop depende sa Diyos na sinasamba nila. Ngunit ang baboy ay hindi ang pangunahing isyo sa unang Korinto Kapitulo 8 hanggang Kapitulo 10. Sa katunayan, ang karamihang karni na ibinibinta sa pamilihan ay mula sa hayop na unang inaalay sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga tanong ng mga Kristiyano ay, pwede bang naming kainin ang karni kung ito pala ay galing sa paganong templo? Hindi sila nagtanong, pwede na bang kumain ng baboy? Sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 6, sa komentaryo ng unang Korinto Kapitulo 10, ay nagpapaliwanag na ang isyu ay ang karni na maaring naialay sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ipinaliwanag o ipinawalang bisa ni Pablo ang pagkakaiba ng clean at unclean animals. Sa halip, tinuturuan niya ang mga Kristiyano na huwag maging sobrang mapanuri kung walang moral o espiritual na dahilan upang magtanong. Sa exegetical study, tingnan natin ang unang Korinto 10:19. Sinabi ni Pablo, ano ang ibig kong sabihin? Na ang hain sa Diyos-Diyosan ay anuman. Sa verse 20, ang kanilang inihain ay inihahain nila sa mga demonyo. Pagdating sa verse 25, ipinagpatuloy lamang niya ang parihong usapin. Ibig sabihin, ang lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay tumutukoy sa lahat ng karne sa pamilihan na maaaring galing sa paganong templo. Hindi ito nangangahulugang lahat ng uri ng hayop sa mundo. Kapag sinasabi sa iyo na ang karne ay inialay sa Diyos-Diyosan, sinabi ni Pablo sa verse 28, huwag mong kainin. Kung ang paksa ay baboy, bakit babalik siya sa naisyo ng Diyos-Diyosan sa verse 28? Dahil iyon ang tunay na konteksto. Sa expository study, hindi binabago ni Pablo ang dietary law. Bago pa magkaroon ng Israel sa Genesis 7:2, alam na ni Noe ang pagkakaiba ng clean at unclean animals. Sa Leviticus 11, ipinapaliwanag ng Diyos kung alin ang mga maaring kainin. Sa Isaiah 66 verse 17, kahit propesiya sa huling araw, binanggit pa rin ang pagkain ng baboy bilang pagsuway sa Diyos. Kung inalis na ito ni Pablo, dapat sana ay malinaw niyang sinabi, maari na kayong kumain ng baboy. Ngunit wala siyang sinabi ng ganoon. Kaya, ang unclean at unclean animal distinction ay hindi ceremonial law. Ito ay umiiral pa bago ibinigay ang ceremonial system. Ang ceremonial sacrifices ay natapos sa krus, ngunit ang prinsipyo ng kalinisan ng pagkain ay hindi. Ang paksa ng unang Korinto ay idol worship, hindi dietary reform. Kaya
Sa distinction between articles of foods and unclean is not merely ceremonial sa councils on diet and foods. Isinulat niya din ang swine flesh is not a wholesome articles of diet. Sinulat ni Ellen White. Kaya ang usapin ay hindi lamang pagsunod, kundi pati sa pangangalaga sa kalusugan na ipinagkatiwala. Kaya ngayon, ang application natin, ano ang matutunan natin? Una, huwag nating alisin ang isang talata sa konteksto. Pangalawa, basahin natin ang buong kabanata bago gumawa ng doktrina. Pangatlo, ang budhi ng kapwa at ang katapatan sa Diyos ay parihong mahalaga. Kaya mga kapasan, ang 1 Corinthians chapter 10 verse 25 to 27 ay hindi pahintulot upang kumain ng baboy. Ito ay payo ni Pablo tungkol sa karne na maaring naialay sa mga Diyos-Diyosan. Kapag binasa natin ang buong kabanata, malinaw na ang paksa ay idolatry, hindi ang pag-alis ng utos sa Diyos tungkol sa malinis at maruming hayop. Kaya lagi nating tandaan, ang tamang interpretasyon sa Biblia ay nagsisimula sa tamang konteksto. Maraming salamat sa panonood. Kung pinagpala ka sa pag-aaral na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe ang Kapasan PH. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.